Anyway, salamat po ng marami sa inyo, ha? At sana pagka kaming tatlo pupunta dyan, tangkilikin nyo rin kami, ha? Sabi nila, sa dahig. Sa dahig. Kita-kita tayo sa dahig. Yeah. Baka napunta tayo sa sahig niya. Report mo na tayo, Kuya Benny. Ikaw naman tumawag dito. Para nang sa ganun namimiss ka ni Mads eh. Well, ang first nominee ng Duterte Youth, pagpapaliwanagin ng COMELEC sa issue ng apelyido. Madeline Moratillo, nagbabalita. Yes, maaari umanong, ang maibabalita ko sana tungkol dun sa BH party list na naglabas ng utos yung COMELEC na po pwede na silang maiproklama next week. Pero ito nga, kumilos na yung Law Department ng Commission on Elections para imbestigahan ang issue sa apelyido ng first nominee ng Duterte Youth Party List. Ang sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, motu proprio ang hakbang na ito para magkaroon ng linaw sa issue. Maglalabas anya sila ng show cause order hinggil dito. Paliwanag ni Garcia, unfair naman kasi na inaakusahan ang kinatawan ng Duterte Youth, kaya naman bibigyan nila ito ng proper venue. Ang first nominee ng Duterte Youth ay si Drixie May Cardema. Siya rin ang kasalukuyang kinatawan ng grupo sa Kamara. Una dyan, kumalat online ang ulat na hindi umano Cardema ang kanyang apelyido. Sa Certificate of Acceptance of Nomination na isinumite ni Drixie sa COMELEC, nakasaan na Cardema ang kanyang apelyido at Suarez naman ang kanyang middle name. Si Drixie ay kapatid ng misis ng chairman ng Duterte Youth na si Ronald Cardema. Tiniyak naman ng COMELEC na walang epekto ang investigasyon na ito sa nakapending pang petisyon laban sa Duterte Youth kahit pa nga sa pagiging nominee ni Drixie. Balik sa inyo dyan. Pero yung protesta, hindi... Yung ba protesta kanila, may kinalaman doon o ibang issue ito, Mads? Ibang issue to bago lang itong lumutang dyan eh. Yung issue kasi sa kanila, kaya hindi sila na-proclaim, ay tungkol doon sa issue na hindi raw sila registered. Parang may problema doon sa registration nila kasi yung sa publication, parang hindi yata nila nasunod. Ito naman ay walang formal na reklamo na final sa COMELEC, kundi kumalat lang siya online. Kaya ang sabi ng COMELEC, motu proprio, inimbestigahan nila para magkaroon ng linaw sa issue. So basically, lumalabas na matapos man itong investigasyon ng motu proprio na ito, hindi pa rin sila mapoproklama dahil may nakabitin pa rin na ibang reklamo. Ganun ba yon? Yes, tama ka dyan, Benny. Hihintayin muna ng COMELEC na matapos yung dahilan talaga kung bakit nasuspend yung kanilang proclamation. Yun yung petition for disqualification sa mismong party list. Nako, pero hanggang wala pang desisyon, kasi yung disqualification ko, tatlo yung representanteng papasok sa Duterte Youth, tama, Mads? Oo, tama. Kung tuluyang, ito ay hypothetical lang naman, kung tuluyang madidisqualify sila, saan kukuha? Kasi kukulangin ng bilang ng mga party list di ba? Actually, yung hanggang ngayon wala pa ring linaw mula dyan sa COMELEC kasi marami raw pwedeng mangyari. Pag-uusapan pa yan ulit ng Commission and Bank kasi pwede na mag-usog lang na tataas lang yung iba. Pero pwede rin naman na magkaroon ng recomputation. Kasi maapektuhan yung kabuuan gawa ng ang party list ay total vote cast, no? So merong ganung anggulo. Malaki, lalo na at malaki yung nakuwang boto ng Duterte Youth. Kaya posibleng makaapekto din siya sa ranking kung sakasakali. So it doesn't necessarily mean na kukuha doon sa baba. Maari din na yung sa taas na merong isa o dalawang representante na, kapag na-reach yung target ng bilang, yun ang makuha. Maaring ganon. Kasi kung disqualify sila, hindi ibibilang yung 2 million votes na mahigit. Ganun ba? Ibig sabihin, baliwala yun. Opo, pwede na maging ganon. Lahat ng yun kasi, kumbaga parang assumption pa lang kasi pag-uusapan yan ng Commission and Bank kung ano yung magiging desisyon kapag nagkaroon na ng desisyon doon sa petition for disqualification. Pero sana, sayang, binoto namin yung Duterte Youth, tapos hindi mananalo. Tatlo yung na-expect natin. Pero itong tutukan mo dyan, Mads, kung titingnan mo, tatlo ang hindi makaupo, pero ang ginawa naman ng Duterte Youth, tinutukan naman yung dalawang COMELEC commissioners doon sa CA na mukhang mahirapan ding makaupo.
No? Ah. So 3-2 Ayun sila, nga, 3-2. oo. Oo. Hindi, bakit? Hindi ba miyembro ng CA yung Duterte Youth, di ba? Hindi, pero sila yung complainant doon. Nagko-complain. So na-defer yung hindi na-defer kundi na-reschedule lang, no? Yung kanilang appointment proceedings, pero hindi natin malaman kung ano nga naman ang mangyayari doon. Ayan. Dahil ang ganda nga naman ng mga basis din na ginawa niya roon. Tama. Pero Totoo. tapos yung pangalawang na hindi pa napoproklama, BH, mapoproklama na Yung next week. PH, mapoproklama na next week. Pero isa lang Kasi sa kanila final na yung desisyon sa kanila. absuelto. Final na yung pagbasura doon sa petition for disqualification laban sa kanila. Ayan. So papasok yung number 1 nominee nila. Aha. Tama. Sino Oo, isang bang seat lang kasi yung nakuha nila. sino bang kanilang nominee ngayon? Di ba dati si BH di ba? Si Yung Bernadette nakuha Herrera. ngayon si BH. Oo. Pero parang lalaki yung first nominee nila ngayon Okay. ng Sige. bagong henerasyon. Sige. Mads, thank you very much. Ingat ka dyan. Mag-update pa tayo sa Comelec. Ano ha? Nasaan sa London ba merong footbridge na halos hindi maakyat? Wala. Lahat doon pwede mong Kahit naka-wheelchair, Oo, kahit oo. PWD Yun na ang daan. doon, yung accessibility. Kasi ganon? talagang, di ba, may mga batas tungkol dyan. Oo. Bawa, magpapagawa ka ng... Internationally, meron talagang batas yan. Magpapagawa ka ng isang babahay doon. Ha? Oo. Kahit na, basta yun may papasok na mga tao, Oo. at kahit sa tingin mo, wala naman papasok doon na disabled, wala naman gagamit, Oo. pero naglagay ka ng hagdan, Oo. obligado lagyan mo yun ng Talagang access. Sa PWD access. Oo. Ganon. Oo. Obligado ka. Obligado ka. Lagyan mo ng elevator, escalator. Kumbaga sa tanang buhay mo, wala namang dumadaan talaga doon. Pero dahil sa batas, accessibility, lagyan mo yan. Hindi katulad dito dyan, di ba? May batas tayo dyan. Oo. Pero nung pinaghaharangan yung mga pedestrian crossing, di ba? Tapos nilagyan nila ng mga akyatan. Hindi na makatawid yung mga hindi Wala, nakakalakad. pagka tinulak mo, kahit sinilahin mo 3 tao, hindi makakaakit yung naka-wheelchair. Dito sa Commonwealth, di ba? Yung Mount Kamuning Footbridge. Ayun pa isa, yan pa. Oo. Alam mo bang ang Pangulong Bongbong Pang nag-utos? Na? Pwede ba tibagin nyo na yan? Naku po. Yung bundok na yan? Ay, ba't naman titibagin? Kasi nga hindi maakit eh. Ganito yung... Titibagin na ng Pangulo. Hindi kasi mataas, di ba? Oo. Hindi, sa akin dyan, ang solusyon dyan ay hindi tibagin kasi una-una, nakatayo na may dumadaan naman dyan, di ba? Oo nga, oo. Meron. Nakakita ka na ba ng mga escalator sa Hong Kong? Ha? Oo. Escalator dyan sa London, sa mga underground na yan. Yes. Yung papunta ka subway. Kahit isang palapag lang, naka-elevator. Kita taas eh. Yes. Pero may escalator. Escalator. May elevator pa. Elevator. Air condition na elevator. Ayan na. Lagyan Inakyat yun. na. Ang taas Ayan na. So, gigibain, saan natatawid yung tao? Hindi, aayusin lang. Bababaan. Bababaan. Hindi, baka sabitan naman. Sasabit yung MRT. Hindi mo Yan alam. po yung ang ipinakikita po namin sa iyo, ang kontrobersyal na kung tawagin po ay Mount Kamuning Footbridge. Sino ba nagpatayo niyan? Tinawag pong Mount Kamuning Footbridge. Sobrang taas. Kaya ang Pangulong Bongbong Marcos po ay talaga namang napilitan na Nakita niya yan Inutusan po ang Department of Transportation, DOTR, pwede ba? Tibagin nyo na yan at palitan ito ng footbridge na madaling akyatin. Ayun. Ayan. Pwede naman lagyan na lang ng elevator yan. Yung sa gilid. Mahal yata sa kuryente. Yun lang. Yun laang. Nais po ng Pangulong Bongbong na palitan po yung footbridge na yan. Sapagkat alam nyo ba yung footbridge na yan, mga kababayan, sumikat po sa mga memes ang Kamuning Footbridge dahil sa labis napakahirap na maranasan ng mga dumadaan doon dahil po sobrang traffic. Ayan, At wala kang gustong umakyat. Ako, alam mo, Jen, ito, suggestion ko lang, ha? Oo. Huwag niyong gibain yan. Okay. I-coordinate natin yan sa Department of Tourism. Total, ginastusan nyo na. Gawin mo tourist destination yan. Para? Ay, para puntahan ng mga turista. Pwede kang maningil dyan eh.
At magtayo ka na ng bago. Kasi yung mga, alam nyo ba kung saan nandun ang pinakamataas na footbridge? Nandyan yan sa Kamuning. Lalagyan mo ng silya, no? Tourist attraction. Alam mo ba dyan sa London, napakaraming, alam mo yung tinawiran ng Beatles? Yung Abbey Road? Yes. Pedestrian lang yun na pintura. Para maraming papapicture Ay, dami doon. mo pupunta. Hindi, magtinda ka lang ng palamig doon. Yayaman ka. Tinda ka lang nilagaman eh. At saka itlog pugo. Kung ako dyan, total nandyan na yan, gawin nyo na lang tourist destination. Ganon. Nakita mo, total, tinawag nyo ng Mount Makiling? Hindi, Mount Kamuning. Mount Kamuning Footbridge. O, di, gawin natin ano yan, ha? Yung mga mahihilig umakyat, yan ang ano. Yan ang dadaanan. Tapos, gagawan mo lang ng ano yan. Gagawan mo lang ng magandang angulo yan. Para doon Picture yung tao, selfie. Kikita dyan. Ay, tapos yung mga walang hanap buhay, pagpuntahin mo doon sa taas, doon ka makakabili ngayon ng mga souvenirs na may tatak na I've been here in Mount Kamuning. Mga t-shirt. Mount Kamuning Footbridge. Hindi ka makakabili sa baba hanggang hindi ka makakakyat sa taas. Meron pa kasing taas yan eh, sa may tapat ng Nepac Mart. Di ba? Yung magkabila ng Nepac Mart. Parang Mount Everest, di ba? Bakit ba nagpupuntahan ng mga tao doon? Kasi highest peak yun highest peak. Medyo mataas yan. Ang ano riyan, kaya nagiging meme kasi yan. Dahil nga hindi naman madaanan ng ating mga PWD, Yun. yung mga senior citizen na talagang hirap ng umakyat, talaga nga namang laylay yung dila pagbaba Di ba? Pero, well, tama rin naman ang ating Kuyang Nelson na maybe we can come up with something Nandyan na maging kapaki-pakinabang yan. Andyan di ba? Ang gusto daw ng Medyo lagyan mo lang ng ano yan platform sa gilid na para meron 360 degrees. Hindi, baluta mo lang ng salamin na ganyan, di ba? Gawin mo ng, designan mo na ng talagang magiging mukhang... Para ka ba lumilipad sa traffic? Pag gaganon mo, yung traffic yung Pwede ka background mo, di ba? selfie doon, di ba? Oo. Kasi sa buong bansa, sa Ayan, mga iba't ibang bansa dyan, yung ilog, ginagawa nilang tourist destination. Yes, oo. Yung tulay, meron tulay doon din napuntahan ako Tourist destination, tulay lang. Tayo ngayon, di ba, doon sa may Binondo? Meron ngayon tourist destination. Yung tulay doon. Yung China Friendship Yes, Bridge. yung tulay doon sa likod ng immigration. Pero at least may matatambayan. Hindi, yan pwede naman yan. Gagawan mo lang ng ng platform sa gilid. Hindi, ako na magtitinda ng siomay sa taas. Sagot ko na yun ha. Baka unahin niyo pa. May magtitinda ng siomay sa taas. Ipabid pa natin. Halimbawa, sasabihin ng gobyerno, wala kaming ano dyan ha? Wala na kaming panahon, wala na kaming pondo. Ipabid natin sa mga negosyante, ipa-operate natin. Hindi, ako dyan. Ang sinong una makatawid, may libreng siomay at saka palamig. Ay, mga Lahat ng dadaan dyan. Malamang, daming dadaan, pilang dadaan dyan. Pag nagkataon, sino man po makaakyat dito, lahat ng gustong tumawid, libreng siomay at mais con yelo. Iyo. Plano po ng DOTR, mga kababayan, gumawa daw po ng mas mababang footbridge na meron ng elevator at konektado sa GMA Kamuning EDSA Busway Station. Itayo nyo dyan sa tabi niyan, tapos ito huwag nyo nang gibain. Andyan Kasi pag ginibahan mo yan, tinan mo ha. Sayang din. Tinan mo mga expenses mo, pagpapagiba, expenses. Giniba mong structure, nasira, damages, expenses yun. Yung panahon, expenses yan. Andyan na yan, huwag mo nang, hayaan mo na, para doon sa mga mas challenge, mas gusto ng challenge. Ayun. Diba na, hindi, gusto ko rito tumawid Yun na nga, pagka nakatawid ako, may t-shirt ako nasa taas. Sabi ko sa'yo, magandang idea yan nakatawid sa Mount Kamuning Footbridge. Kita mo yung imumusta ng Pangulo. Abangan niya. Yan pa yung Pangulo? Ayan yung Pangulo naka sa gitna. Tinuturo niya. Ayan yan, tinuturo niya. Oo. Tapos sabi niya, Yan ba? Yun na. maglalagay na niya ako dyan. Pwede mag-rappel. Naisip na ng Naisip na Pangulo. yun. Gawin natin rito, tourist destination. Magra-rappel tayo dun sa... Pagbababa kayo, tatanggalin na natin yung hagdan. may Naka-rappel na. Tama! Sa kanya rin pala nagsimula yung Secretary idea. Prasco, tanggapin niyo na po yung suggestion namin. Baka dahil po dyan sa Kamuning, Mount Kamuning Footbridge na yan. Under sa jurisdiction ng MMDA yata yan. Baka dumami yung turista natin. Siguro, i-ano natin kay Chairman Artes yan. Chairman Artes,
Gusto mong gawin na lang nating... Lalagyan ito ng konting gimmick. Tama, sabi mo na nasa may t-shirt. O kaya naman, ay may isang bimpo. O kaya naman, ako'y dumaan sa pinakamataas na footbridge sa Pilipinas. Yun. Di ba? Yung t-shirt. Yun. Natawid ko ang pinakamahigpit na pagsubok ng buhay na ito. Tapos ako naman, magtitinda kasi ako ng siomay. Promotion ko na yan. Siomay tsaka palamig. Kung gusto niyo naman sa ibang ibabaw, may libreng ano na rin. Ang tagyan, libreng yung laba. Kuya Benny, palagay mo. Lahat ng pwede libre talaga gagawin. Lahat. Para lang daan na ng tao kasi sayang eh. Di ba? Gawin natin positibo sa halip na negatibo. Ay, nakikita kasi ng Pangulo, tinuturo niya eh.